dito sa DZXL 558. Tuloy ho sa mga balita natin. Kami pa rin ang inyong mga kasama ngayong umaga ng Martes. Weng de la Peña ho. Buddy Oberas po. May nangyari sa may area ng Pandacan. Hindi sa matagal ho ng hindi pagkakaintindihan, nagawang pukpukin sa ulo ng isang lalaki ang 64 na taong gulang na kaibigan nito, senior na sa Pandacan, Maynila. Nakilala ang namatay na si Ferdinand Rocco, residente ng Santo Niño Street, Pandacan, na habang patuloy hong pinaghanap po ang suspect na si Lito Bacani, 50 anyos. Ayon sa kapatid ng biktima na si Delphine, nagiinuman noon ang dalawa nang maungkato ang kanilang dati pang alitan. Nako, sa galit ng suspect, agad itong kumuha ng isa pang hindi mabati doon na matigas na bagay at inihampas sa ulo ng biktima, dahilan upang tuluyan itong mahulog sa estero. Sinasagawa na ho ang investigasyon ng pulisya kung may foul play nga ba sa nasabing insidente. Sa Pasay may nangyari din halos 100,000 piso na halaga po ng mga gadget yung natangay ng mga suspect matapos nakawan yung isang stall sa ikatlong palapag ng Welcome Plaza Mall. Sa salaysay ng sales lady na si Lilibet Tenorio, 23 anyos, bubuksan pa lamang niya ang kanyang pwesto nang mapansin niyang sira na ang glass window. Agad pong inireport ni Tenorio sa kanyang employer ang insidente kung saan sinamahan siya nitong dumulog sa estasyon ng pulis. Sa investigasyon, nabatid na 12 cellphones, 4 na DVD player at 6 na tablet ang natangay ng di pa nakikilalang suspect. Samantala, re-reviewin naman ng mga otoridad ang kuha ng CCTV camera ng mall para malaman ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Ay di esports na ho kami. Dali lang. Sports. Saan ka na? Kanina nilagay ko dito yung DZXL Sports Balita. Sang panalo na lamang ang kailangan po ng San Pedro College Red Lions para masungkit ang 4-peat title sa NCAA Men's Basketball na ginanap sa MOA Arena, Pasay. Tinalo po ng Red Lions sa Game 1 ng NCAA Finals ang Colegio de San Juan de Letran Knights sa score na 80-68. Nanguna sa panalo ng defending 3-time NCAA champion ay si Ola Adyogan na mayroon hong 16 points at 11 rebounds. Habang nakapagtala naman ng 22 points si Mark Cruz sa panig ho ng Knights. Mapapanood ang Game 2 sa araw ng Huwebes, alas 2:30 sa MOA Arena. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Parang hindi yata bagay sa iyo yan, ha? Loli. Parang kakaiba yan. Ibang tunog, ha? Pero dumating si Loli, ha? Oh. Hello, Loli. Hello. Uy, sinilang sa isang bayan ng Cotabato. Alam mo naman ako, it's me, Loli. Paparapapap, Lollipop. Siyempre, pero ang aking showbiz is out of this world. Oo, about kwanto, about MTV Awards. O just in case gusto nyo pag-usapan, although alam natin, nakasentro ngayon ang inyong puso't isipan sa ating mga kababayan na tinamaan ng hindi inaasahan. Well, hello everybody, everywhere. Morning. Naging sentro na naman ng atensyon ang pag-asta ni pop star singer Miley Cyrus sa nakaraang MTV EMA Music Awards na ginanap sa London. Sa kanyang live performance, habang kinakanta ang kanyang hit na We Can't Stop, ay nakasuot ng kulay silver dress ang singer na tila balot na balot at nag-twerking kasamang isang babae. Umano, ano? Ang babaeng unano pala. Unano. Makaraang
Maraming kritiko dati ang bumati ko sa dating child star dahil sa malaswang performance nito sa VMA kung saan halos nakakuan lang, nakapanted bra lang habang nakipag-twerk sa singer na si Robin Thicke at nilalabas ang kanyang dila at suot-suot yung kanyang mascot size na dirty finger. My goodness! Pero isa po sa nagpagulat sa audience ang pagyosi nito matapos magpasalamat sa award-giving body nang siya'y kilalaning Best Female Artist. So, ang isang high-tie, one-piece suit. Yan ang aking showbiz ngayon. It's me, Lollipop, Pop, Lollipop. Balitang now showing. Balitang style. Sino ba? Hindi pala yan. Parang iba yung laban nun. Himagas. Gaspang hima na. Gaspang hima. Ay, himagas. Kasi Ay, ito syempre. nakasulat eh. Yan. Nakapag, Ito na si Peggy. Dali lang. Wala Sige. pag recharge na to. Oo. Hi, Peggy. Good morning. Hello, good morning mga kasama. Cao Shanghao. Paborito nyo ba ang amoy ng pagkain pagkagising ninyo? Yes. Lalo na yung naaamoy nyo ang hinandang almusal ng inyong nanay o tatay o di kaya mga asawa. Syempre, hindi rin mawawala ang kape sa pang-almusal, di ba? Tama. Isipin ninyo na lamang pagka-amoy nyo ng kape ay hindi na lang ito sa kape maaamoy mismo. Maaamoy nyo na rin siya sa inyong mga gadgets. Kamakailan na Kasi yung cellphone ko, amoy kape. May kape. Natapunan ng kape. Okay. Ano mangyayari, Pebs? Kamakailan kasi nakaimbento ang bansang Japan na kung saan pag ikaw ay nakatanggap ng text o kaya ng email o di kaya naman Facebook notification, ito'y maglalabas ng amoy kape o kaya ng kahit anong amoy ng pagkain na inyong nanaisin. Simula sa strawberry hanggang sa curry. Sa halagang 22 lira ang Senti gadget na ito ay pwede nang mapasayo. Ayon sa Koki Chobuki Senti Incorporation, ito ay compatible sa iPhones or sa mga Android phones. Ang Senti gadget na ito ay tumatagal ng 100 gamitan lamang. Ayan siya kinakabit siya sa cellphone, isang parang bilog galing, na ikakabit. Yan ang parang nag-absorb ng amoy. Siya ang naglalabas ng amoy. Once na nakatanggap ng text, may gas na lalabas. Oo. So, yan, yung nasa camera na yan. Nasa ba yung camera mo? Ayan, yan. Ayan, para siyang bilog na parang... Apple ba yan? Ang galing na. Anong amoy yan? Kape daw yan. daw Kape yung yan. amoy. Wow. Kape. At yan po ang balitang panghimagas. Kundi si XL Sinwon Chongsin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Salamat ha, Pebe. Yun pa rin lumalabas eh. Yun ba din, ha? Lahat tayong traffic. Nasa Vietnam si Rambo. Kumusta kayo traffic doon? Ayun nga. So, nag-landfall kahapon yung bagyo doon. Kahit MMDA, wala. Oh, Walang MMDA. Walang tao doon. Walang tao. Tao po! Thanks, baby. Thank you, Pebby. Thank you, Pebby Sabando. Yan. Si Pebby. Robas ay... Walang tao. Robas na Itari Supplement for Men para sa lalaking astig at hindi umuurong sa alamang laban. Ang mapibili ho yan sa Mercury Drugstores. Available sila dyan sa Watson's, Generics, Generica at sa SM at Rustan Supermarkets and all leading drugstores and supermarkets nationwide. Yan. At pwede silang tawagan. Kung may para sa higit pa impormasyon, mag-text sa Robas Hotline 0909-3333-333. Hindi ko na nilalabas yung aking logo rito. Ayan, meron pa yan dyan kasama mo. Meron pa rin, ayan. Pag-gising Ayun, nawala tuloy. Ayun. Yan! Kita mo. Ayan. Okay. Para ho sa inyo yan, may L-Arginine ho yan, Hordy Goat Weed, na nagpapasigla kay Mister. Para laging mainit pa rin kay Mrs. And of course, salamat sa Jim's 5-in-1 Coffee. And of course, PhilHealth. Thank you. Thank you. Okay. At may job fair pala. Ito naman ay ang Job Quest. Yung mga kaibigan natin sa Job Quest. May City Job Fair. Matagal pa to. November 26 to 27. Robinsons Metro East Mall. Sa may Marcos Highway, Barangay de la Paz, Santolan, Pasig City. Sige. Kasamahan niya ng Kibaw kasama mo. November 26 and 27. City Job Fair ho yan.
Dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tataka namin ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Ngayon po umaga ito ng Martes na tayo, November 12, 2013. Yan, wala ka bang MOTTO mo? MOTTO ko ay Ikaw, yun muna. try and try until hanggang lang inaalala ko. Yan, ganun lang. Oo. Okay, meron ako dito. Oh, yan. Pero mahaba to eh. Life has Life. its ups and downs. Aba. When you're down, take time to learn how to make life better. When you're up, take time to pause and reflect on how far you've climbed in life. Hindi ko kaya Tagalog. Sabi naman yan. Si Rambo nang bahala dyan. Mariosep. Hindi ko kaya yan. Buti na si Jeric nag-text. Oh, salamat, ha. Yun ang binasa ko, Jeric. Oh, Morning, sir. Grabe. MOTTO ba yan? Hindi quotation. Parang quotation eh. Happy birthday, Roch Nolasco. Good morning. Yan, salamat. At kami po ay kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eleuterio Primo Hermano, Weng de la From the Peña. province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Mio ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.